Alam mo bang kaya mong magtanim ng sarili mong organic na talong kahit wala kang malawak na bakuran? Oo, tama ang narinig mo. Gamit lang ang compost at konting diskarte. Pwede ka nang mag-harvest ng fresh na gulay sa sarili mong paso. Sa panahon ngayon, parami ang gustong subukan ng urban gardening, 'di ba? Pero ang laging naririnig nating dahilan, wala akong lupa. Wala akong oras. O naku, hindi ako marunong magtanim, baka mamatay lang. Nakaka-relate ka ba? Pero isipin mo, habang patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin, lalo na ng gulay, para tayong natatalo sa bawat pagbili sa palengke. Ang hindi natin alam, ang solusyon ay nasa ating mga kamay lang. Pwedeng-pwede itong gawin kahit sa maliit na espasyo sa loob o labas ng bahay natin. Sayang ang pagkakataon na makatipid at kumain ng masustansya. Kaya naman, mga ka-Smart Pinoy, heto na ang kumpletong guide natin para sa matagumpay na organic talong planting sa paso. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Unang-una, ihanda natin ang pinaka-importante, ang lupang taniman. Tandaan nyo yung compost na ginawa natin sa mga nakaraang video. Perfect yan! Kung wala ka pang compost, pwede kang gumamit ng potting mix na nabibili sa garden supply stores. Ilagay ito sa iyong napiling lalagyan. Pwedeng paso, lumang sako ng bigas, o kahit anong recycled container na may butas sa ilalim para sa drainage. Ang importante, may daanan ng sobrang tubig. Sunod, kailangan natin ng talong seedlings o punla. Madali lang itong mahanap. Pwede kang bumili sa mga agricultural supply store o mas maganda, humingi ka sa kapitbahay mong mahilig magtanim. Support local, di ba? Kapag nakuha mo na ang iyong seedling, itanim ito ng medyo malalim sa iyong paso. Siguraduhin mong nakalubog ng maayos ang base ng puno para maging matibay ang pagkapit ng mga ugat nito habang lumalaki. Isipin mo na lang, parang nagpapatibay ka ng pundasyon ng bahay. Ganon din sa halaman. Ngayon, ang maintenance, simple lang to. Diligan mo ang iyong tanim araw-araw, pero iwasang malunod ito. Sapat lang na mabasa ang lupa. Pinakamainam diligan sa umaga o sa hapon kapag hindi na matindi ang sikat ng araw. At speaking of araw, ilagay mo ang iyong paso sa lugar na nasisikatan ng araw nang hindi bababa sa 4 hanggang 6 na oras kada araw. Ang talong ay isang sun-loving plant, kaya kailangan niya ng sapat na sikat ng araw para mamunga ng maganda. Pagkatapos ng halos 2 hanggang 3 buwan ng pag-aalaga, heto na ang pinakahihintay nating lahat. Harvest time! Makikita mo na ang resulta ng iyong pinaghirapan, sariwa, organic, at higit sa lahat, libreng talong na pwedeng-pwede mo nang iluto para sa pamilya, walang pesticides, walang chemical, purong-purong natural. At syempre, may bonus tip ako para sa inyo. Huwag ninyong itatapon ng tubig na pinaghugasan ng bigas o ang pinagbalatan ng itlog. Ang tubig hugas bigas ay mayaman sa nutrients at ang dinurog na eggshells ay magandang source ng calcium. Gamitin niyo ang mga ito bilang natural na fertilizer para mas maging malusog at masagana ang bunga ng inyong mga talong. Praktikal na, nakatulong pa sa kalikasan. Oh, di ba? Hindi naman pala mahirap maging urban farmer. Ang kailangan lang ay tamang kaalaman, sipag at pagmamahal sa ating ginagawa. At bago tayo magtapos, may pasilip ako para sa next episode natin. Tuturuan ko kayo kung paano gawing vertical garden ang pader ng bahay nyo. Para kahit gaano kaliit ang space mo, sagana ka pa rin sa tanim. Abangan nyo yan. Maraming salamat sa panonood mga ka-Smart Pinoy. Kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment kung may tanong kayo, at syempre, mag-subscribe na sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Hanggang sa muli,